Kung may babaeng umiiyak at nagsabing inaabuso siya ng asawa niya pati ang mga anak nila, malamang tutulungan mo rin siya. Pero paano kung ang lahat ng kwento niya ay kasinungalingan? Paano kung habang iniisip mong inililigtas mo siya, ikaw pala ang unti-unti niyang ginagamit? At paano kung ang awa na nararamdaman mo sa kanya ang magiging daan para magawa mo ang isang bagay na pagsisisihan mo habang buhay? Sa tahimik na komunidad ng Boiling Springs sa South Carolina, lumaki si Angela Dawn Fowler, isang babaeng kilala sa kailang komunidad at may matibay na paniniwala sa relihiyon. Hindi naging madali ang kanyang pagkabata. Nung siya ay 11 taong gulang pa lamang, iniwan na ng kanyang ina ang kailang pamilya at nagsimula ng bagong buhay kasamang ibang babae. Dahil dito, naramdaman ni Dawn na parang wala siyang lugar sa buhay ng kanyang ama. Lumaki siyang kasama ang kanyang ina at sinasabing matagal niyang hinangad ang atensyon at pagmamahal ng isang lalaki. Pagkatapos ng high school, tila nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang lumipat sila ng kanyang ina sa tabi ng bahay ni Richard Fowler. Hindi nagtagal, naging malapit ang dalawa at nagsimula nga silang mag-date. Ayon sa mga taong nakakakilala sa kanila, mabilis na nahulog ang loob ni Richard kay Dawn at naging seryoso ang kailang relasyon. Pareho rin silang may matibay na paniniwala sa relihiyon at nagtrabaho pa sa isang restaurant sa kanilang lugar. Hindi nagtagal na buntis si Dawn at nagpasya si Richard na pakasalan na ito. Nagpakasal sila pagkatapos ng Pasko ng taong 1989 at isinilang ang kailang panganay na anak noong April 1990. Huminto si Richard sa pag-aaral at nagtrabaho para masuportahan ang kanyang asawa at ang kailang bagong anak. Sa panahong iyon, tila nakuha na ni Dawn ang buhay na matagal niyang hinahanap, isang asawa at isang pamilya na umaasa siyang hindi siya iiwan. Si Richard ay nagpatuloy namang nagsumikap para mabigyan sila ng magandang buhay. Lumipat ang mag-asawa sa sarili nilang bahay at sa simula, parang natutupad na ang mga pangarap nila. Pero hindi nagtagal ang tahimik nilang buhay. Nagkaroon ng epilepsy at learning disability ang kailang anak na babae, kaya mas dumalas ang pagpunta nila sa ospital at mas dumami rin ang kailang mga gastusin. Dahil kailangan nila ng pera, kumuha si Richard ng 2 trabaho at halos buong oras niya ay iginugugol na lamang niya sa pagtatrabaho. Masaya naman si Dawn na kumikita ang kanyang asawa, pero habang tumatagal, nagsimula na rin siyang makaramdam na napapabayaan na siya nito. Hindi ito ang buhay na inaasahan niya. Ayon nga sa nakakakilala kay Dawn, tila malaki ang pangangailangan niya sa atensyon at pagmamahal na maaaring may kaugnayan nga sa mahirap niyang pagkabata. At sa halip na sabihin sa kanyang asawa ang nararamdaman niya, nagsimula siyang maghanap ng atensyon mula sa ibang lalaki. Sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho, nagkaroon si Dawn ng relasyon sa isa sa kanyang mga katrabaho. Mas naging seryoso ang relasyon nila hanggang sa dinadala niya na ang lalaki sa mismong bahay nila. Sa puntong ito, nagsimula na magbago ang dating tahimik na buhay ng pamilyang Fowler. At hindi alam ni Richard na ang problema sa kanilang pagsasama ay unti-unting hahantong sa isang mas malagim na pangyayari. May hinala na si Richard sa ginagawa ng kanyang asawa. Pero dahil mahal niya nga si Dawn, pinili na lamang niyang huwag palakihin ang kailang problema. Umaasa siyang magbabago rin ang lahat. Sa loob ng ilang panahon, tila naging maayos nga ang kailang pagsasama at nagkaroon pa sila ng isa pang anak. Pero kasabay nito, lalo ring nadagdagan ang responsibilidad ni Richard na kumita para sa kanyang pamilya. Nagtrabaho siya sa isang machine shop at sinubukang maghanap ng mas magandang kita para masuportahan ang kanyang mga anak. Nang magsimula ng lumaki ang kinikita ni Richard, lihim naman itong ginagastos ni Dawn. Madalas niyang itago kay Richard ang kanyang mga binibili at sinasabi pa sa ibang tao na huwag itong ipaalam sa kanyang asawa. Sa loob ng maraming taon, nagawa niya ngang itago ang mga ginagawa niyang ito. Pero matapos ang humigit kumulang 11 taon, tila nagbago ang lahat.
Hindi niya na itinatago ang pakikipagrelasyon sa ibang lalaki at parang mas gusto niya ngang malaman ito ni Richard. May mga pagkakataon na rin na may nagsasabi na kay Richard na may mga lalaking madalas pumasok at lumabas sa kailang bahay kapag wala siya. Hindi na natiis pa ni Richard ang mga pangyayaring ito. Dito na nga siya nagpasyang hiwalayan na lamang ang asawang si Don. Matapos ang diborsyo, tumira si Richard sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi rin nagtagal, nagsimula namang hanapin ni Don ang presensya ng kanyang dating asawa. Alam niyang mabuti si Richard at handa itong gumawa ng kahit ano para sa kailang mga anak. Kaya muling lumapit si Don at ipinaalala sa kanya kung gaano siya kailangan ng kailang pamilya. Makalipas ang 2 taon mula na maghiwalay sila, nagawa niya ngang kumbinsihin si Richard na bumalik sa kailang bahay. Pero hindi nagtagal, dumating ang isang malaking problema. Na-injured ang likod ni Richard habang ito ay nagtatrabaho. Sinubukan pa niyang bumalik sa trabaho pero lalo lamang lumala ang kanyang kondisyon hanggang sa tuluyan na nga siyang hindi na makapagtrabaho. Kinailangan niya pang uminom ng mga gamot at umasa sa disability payments. Dahil dito, nagbago ang dating takbo ng kailang buhay. Wala na ang regular na sahod ni Richard at maliit na lamang ang perang natatanggap niya. Hindi ito kayang tanggapin ni Don. Bukod sa problema sa pera, nagalit din siya dahil kailangan niyang alagaan pa si Richard. Habang tumatagal, lagi na nga sila nagtatalo at lumala ang tensyon sa kailang bahay. Hindi na lamang tungkol sa pera ang kailang pinag-aawayan, pati na rin ang mga responsibilidad sa bahay at kung sino ang mas maraming ginagawa ay naging dahilan ng kailang pagtatalo. Para kay Don, hindi na nagbibigay si Richard ng sapat na ambag sa kailang pamilya. Para naman kay Richard, ginagawa niya nga ang lahat ng kanyang makakaya sa kabila ng kanyang kondisyon. Unti-unti na nga lumalim ang galit sa pagitan nilang dalawa. At sa gitna ng lahat ng ito, nagsimula na mag-isip si Don ng ibang paraan para maalis ang problemang nakikita niya sa kanyang buhay. Nakipag-ugnayan siya sa 21 taong gulang na nagngangalang Stephen Palmer. Isang lalaking may problema rin sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nakuha ni Don ang atensyon ni Steven sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga gamot na nakuha niya mula kay Richard at sa kailang anak na may espesyal na pangangailangan. Bukod pa dito, binibigyan niya rin si Steven ng pera kahit wala naman na siyang sapat na pera para gawin iyon, ngunit may kapalit ang lahat ng iyon. Sinabi ni Don kay Steven na kailangan niya ng tulong at hiniling na takutin nito ang asawang si Richard, ngunit hindi doon natapos ang kanyang plano. Gumawa rin si Don ng kwento na inaabuso umano siya ni Richard. Sa ganitong paraan, sinubukan niyang kumbinsihin si Steven na si Richard ang problema at kailangan na itong alisin sa kailang buhay. Ikinuwento niyang minamaliit siya ni Richard, sinasaktan at palagi raw siyang inaapi. Ginawa niya ang lahat para paniwalain si Steven na may dahilan itong gantihan si Richard. Pero hindi naman siya nagtagumpay. Tumanggi si Steven na makialam sa problema nilang mag-asawa. Hindi man natuloy ang gusto niyang mangyari kay Richard, hindi pa rin nawala ang galit at sama ng loob ni Don. Sa halip na tuluyang lumayo sa problema, lalo lamang siyang napalapit sa mga desisyong maaari ngang magdulot ng malaking problema. Ngunit bago pa man niya magawa ang anumang plano laban kay Richard, si Don mismo ang unang napahamak. Hindi nagtagal na tuklasan na kumukupit siya ng pera sa kanyang pinagtatrabahuhan at ginagamit ang perang iyon para ibigay kay Steven. Dahil dito, inaresto siya at nakulong dahil sa pagnanakaw ng pera. Muli na namang lumapit si Don kay Richard at humingi ng tulong. At tulad ng dati, hindi siya natiis ni Richard. Nagpiyansa siya at tinulungan niya ang kanyang asawa na makalaya. Sa mga panahong iyon, lalo pang nahirapan ang pamilya Fowler sa pera. Hindi na nakapagtrabaho si Don habang si Richard ay umaasa lang sa maliit na disability payment na natatanggap niya. Kaya halos wala na silang sapat na pera para sa kailang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero biglang nagbago ang kanilang sitwasyon nang makatanggap si Richard ng malaking halaga mula sa kanyang workers' compensation claim dahil sa kanyang dating injury sa trabaho. Humigit kumulang $90,000 o 5.5 million pesos ang natanggap niya. Para kay Richard, malaking bagay ang perang iyon dahil iniisip niya ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Kaya hindi niya basta inilagay ang pera sa kanyang savings account. Sa halip,
Ipinagawa niyang tseke ang natanggap na pera at inilagay ang mga ito sa isang safety deposit bank. May dahilan si Richard kung bakit niya pinili na itago roon ang pera. Natatakot siya na baka kunin ito ni Don. Nang malaman ito ni Don, ninais niya nga makuha ang malaking perang iyon. Pero may isa siyang malaking problema. Nakapangalan kay Richard ang safety deposit box, kaya't hindi niya nga basta-basta makukuha ang perang iyon. Kung gusto niya ngang makuha ito, kailangan niya pang magkaroon ng akses sa kahon. Nakaisip naman si Don ng pinakamasamang paraan para makuha lamang iyon. Kailangan niyang mawala si Richard, pero kinakailangan niya rin ng taong gagawa nito para sa kanya. Hindi nagtagal, nakaisip nga siya ng paraan upang mapaniwala niya si Richard na nagbago na talaga siya. Alam niya ngang mahalaga dito ang simbahan, kaya't iminungkahi niyang muli silang magsimba bilang isang pamilya. Nagsimula siyang bumalik sa simbahan at ipinakita nga nilang parang sinusubukan nilang ayusin ang kailang pagsasama bilang mag-asawa. Pero habang nagpapakita si Don na parang isa siyang mabuting asawa, sinimulan niya na ring maghanap ng ibang lalaki na maaari niyang lapitan at kumbinsihin. Sa simbahan, nakilala niya ang youth pastor na si Robert Hendman, isang lalaking kilala sa pagtulong sa mga kabataan sa kanilang simbahan. Aktibo si Robert sa Bible study at sa group meeting tuwing Miyerkules. Kilala rin siya bilang isang mabait at matulunging tao. Pamilyadong tao na rin si Robert. Ginagawa niya nga ang lahat para masuportahan ang kailang mga anak. Maaasahan din siya ng mga tao sa kailang komunidad. Nakita ni Don kung gaano kabait at matulungin si Robert at naisip niyang maaari siya ang taong matagal niya nang hinahanap. Dahil dito, sinimula ni Don na paglapitin ang kailang mga anak para magkaroon siya ng mas maraming pagkakataon na makausap at makasama si Robert. Habang tumatagal, lalo silang nagiging komportable sa isa't isa at mas naging madalas na ang kailang pag-uusap. Nang lumala ang kondisyon ni Richard at hindi na siya madalas makapagsimba, si Don na lang at ang kailang mga anak ang patuloy na dumadalo. Halos sa bawat pagkakataon, sinusubukan ni Don na maging mas malapit kay Robert. Hindi nagtagal, hindi na lamang sila nag-uusap sa loob ng simbahan. Madalas na rin tawagan ni Don si Robert para ikwento ang mga problema niya sa kanilang bahay. Unti-unti, kinuwento niya ang mga problema niya kay Richard na pagod na siya sa kanilang buhay. Naging interesado naman si Robert sa mga problema ni Don. Lagi siyang handang makinig at magbigay ng payo dahil akala niya ay kailangan lang talaga ni Don ng tulong. Dahil dito, lalo silang naging malapit. Ang hindi alam ni Robert na unti-unti na pala siyang ginagamit ni Don. Habang tumatagal, napansin na rin ng mga tao sa simbahan na madalas na nga magkasama at nag-uusap sina Robert at Don. Naging kapansin-pansin ito dahil may asawa si Don pero madalas pa rin siya nakikitang nakaupo at nakikipag-usap kay Robert kahit wala roon si Richard. May ilang miyembro nga ng simbahan ang nagsimulang makaramdam na parang sobra na ang pagiging malapit nilang dalawa. Pati ang asawa ni Robert ay napansin na rin ito. Kaya't kinausap niya ang asawa ng pribado at pinayuhan itong umiwas kay Don. Pero sinabi ni Robert na wala naman talaga nangyayari sa kanilang dalawa. Sa kabila nito, patuloy pa rin sila nakikitang magkasama sa iba't ibang lugar. Pero para kay Robert, wala namang masama si ginagawa niya. Ang alam niya, tinutulungan lamang niya si Don na harapin ang problema nito. Gusto lamang niya makatulong at mapagaan ang pinagdadaanan ng kanyang kaibigang si Don. Hindi niya alam na ang kabutihang ipinapakita niya ay unti-unti nang ginagamit ni Don para sa sarili nitong plano. Dahil hindi na kayang gawin ni Richard ang maraming gawain dahil sa kanyang injury, madalas nang pumunta si Robert sa kailang bahay para mag-ayos ng iba't ibang bagay. Tinutulungan niya ang pamilya at naging malapit din siya sa mga anak ni na Richard at Don. Naging isa siya sa mga taong pinagkakatiwalaan at hinahangaan ng mga bata. Pero may isang bagay na hindi alam ni Richard. Habang mas nagiging malapit rin siya kay Robert at itinuturing na itong mabuting kaibigan, patuloy naman siyang sinisiraan ni Don. Wala siyang kaalam-alam na ang lalaking pumapasok sa kailang bahay para tumulong sa pamilya ay unti-unti na ring nadadamay sa isang planong maaaring ikamatay niya. Dahil sa malaking perang gustong makuha ni Don mula kay Richard, gusto niyang kumbinsihin si Robert na tulungan ito sa kanyang plano. Sinumulan niya nga sabihin na hindi raw maayos ang kailang pagsasama bilang mag-asawa.
Ikinuwento niya ring sinasaktan siya umano ni Richard, minamaliit at inaabuso sa salita, at lagi raw siyang pinipilit na gawin ang ayaw niya. Sinabi rin niyang gusto na niyang matapos ang kailang pagsasama. Alam ni Don na mas madaling makakuha ng simpatya kung magmumukha siyang isang babaeng kailangang iligtas. Kaya't paulit-ulit niyang ang ipinapakita kay Robert na biktima siya ng isang mapang-abusong asawa. Ikinuwento pa niya na ilang buwan bago iyon ay naglabas umano ng kutsilyo si Richard at tinakot siya. Sinabi niyang natatakot na nga siya, hindi lamang para sa sarili niya kundi pati na rin sa kailang mga anak. Pinayuhan naman siya ni Robert na pumunta sa pulis, pero sinabi ni Don na walang maniniwala sa kanya. Wala rin daw criminal record si Richard at wala ngang naiulat sa mga otoridad na ganitong uri ng problema sa kailang pamilya. Dahil dito, wala rin ang opisyal na record na magpapatunay sa mga sinasabi niyang sinasaktan siya ng kanyang asawa. Hindi pa rin tumigil si Don para makumbinsi lamang si Robert na inaabuso talaga siya ng asawa. Sinabi niya nga ang mas mabigat pang problema. Inaabuso rin daw umano ni Richard ang kailang mga anak. Ang mga paratang naman na iyon ay hindi totoo, pero malaki ang naging epekto nito kay Robert. Ang mga sinabi ni Don ay nagpaalala sa kanya sa sarili niyang mahirap na pagkabata. Si Robert ay isa sa 9 na magkakapatid at lumaki sa isang mahirap na pamilya sa isang bukid sa North Carolina. Ayon sa mga ulat tungkol sa kanyang buhay, nakaranas siya ng pisikal na pang-aabuso mula sa kanyang ama. Pagsapit niya ng grade 7, hindi na nga niya kinaya ang sitwasyon at umalis siya sa kailang tahanan. Sa mga sumunod na taon, napunta siya sa magulong buhay at natutong gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Ngunit kalaunan dumalo siya sa isang revival service na pinangunahan ng isang dating death row inmate. Malaki ang naging epekto nito sa kanya at nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Mula noon, inalaan niya ang sarili niya sa pagtulong sa ibang tao. Kaya't nang sabihin nito na sinasaktan ni Richard ang kanyang mga anak, mas naging emosyonal ang reaksyon ni Robert. Sa isip niya, kailangan niyang iligtas ang isang babae at ang mga batang nasa panganib. Hindi niya alam na ang kwentong ito ni Don ay bahagi lamang ng isang mas malaking kasinungalingan. Habang papalapit ang Christmas season, abala na ang mga tao sa kailang paghahanda para sa Christmas parade. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may ibang planong binubuo sina Don at Robert. Noong December 13, 2006, nagkaroon nga ng konkretong plano ang dalawa. Umaga ng araw na iyon, nag-usap sina Don at Robert sa telepono at tiniyak nilang pareho silang handa ng isagawa ang kailang plano. Bandang 7:50 ng umaga, iniwan ni Don na hindi nakakandado ang side door ng kailang bahay. Pagkatapos, isinakay niya ang kanyang 2 anak at hinatid ito sa kailang mga paaralan. Habang nasa biyahe, muling nakipag-ugnayan si Don kay Robert at ipinahiwatig na maaari na itong kumilos. Naiwan si Richard sa loob ng bahay na mag-isa at wala nga siyang kaalam-alam sa planong ginagawa sa kanya ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, si Robert alam na nga kung paano makapasok sa bahay at alam niya rin kung nasaan si Richard sa mga oras na iyon. Agad nga siyang pumasok sa bahay at marahas na inatake si Richard habang nakahiga ito sa kanilang kama. Matapos paulit-ulit na bugbugin, kumuha pa si Robert ng kutsilyo at sinaksak si Richard ng ilang beses. At kahit matapos na nga ang unang pag-atake, hindi pa rin natapos ang ginawa niya. Muli niya pa itong sinaksak ng 3 beses upang matiyak na patay na ito. Matapos ang pag-atake, umalis agad si Robert sa bahay. Iniwan niyang bukas ang pinto tulad na napag-usapan nila ni Don. Samantalang, naghihintay naman si Don sa tawag ni Robert. Nang makausap niya ito, sinabi ni Robert na manatili muna siya sa labas ng kaunti. Kaya't pumunta si Don sa isang gas station, nagpakarga ng gasolina at nagpalipas ng oras. Ginawa niya ito dahil kailangan niya nga magkaroon ng kwento kung nasaan siya nang mangyari ang krimen. Nang makauwi si Don, nakita niyang bukas ang kailang pintuan. Hindi na rin siya pumasok sa kailang bahay upang tingnan ang kanyang asawa. Sa halip, agad niya nang tinawagan ang pulisya at nagkunwaring nagulat sa nangyari. Sinabi niyang dinala niya ang mga anak sa paaralan at pagbalik niya, nakita niya na lamang na bukas na ang kailang pintuan at ang carport door. Tinanong naman siya ng dispatcher kung alam ba niyang may tao sa loob at sinabi niyang hindi niya alam. Matapos tumawag sa pulis,
Tinawagan rin ni Don ang kanyang ina na nakatira ilang bloke lamang ang layo. Sa bahay ng mga Fowler dumating ang mga pulis at nadatnan nga nila si Don kasama ang kanyang ina. Sinabi ni Don na hindi niya kailanman iniwang bukas ang pinto at natatakot nga siyang baka may pumasok na magnanakaw habang nasa loob si Richard. Pagpasok ng mga pulis sa kanilang bahay, nakita nila si Richard sa kwarto. Bumungad din sa kanila ang napakaraming dugo mula sa mga dingding, sa sahig hanggang sa mga kisame. Nakita rin nilang may malubhang tama sa ulo si Richard at halos mawasak ang isang bahagi nito. Pati ang ceiling fan ay may mga sariwang bakas ng dugo. Sa pag-iimbestiga ng mga investigador, walang malinaw na sinyalis na punersa ang pagpasok sa bahay. Nakalak ang pangunahing pinto kaya't napag-isipan ng mga pulis na maaaring pumasok ang killer sa bukas na bahagi ng carport. Sa unang pagsusuri ng medical examiner, pinaniniwala ang isang mabigat na bagay gaya ng baseball bat o bahagi ng muebles ang ginamit sa pananakit. Napakaraming dugo sa kwarto pero wala sila nakitang malinaw fingerprint o usable DNA na agad na makapagtuturo sa killer. Mas lalo rin naging kakaiba ang sitwasyon dahil walang ibang bahagi ng bahay ang mukhang ninakawan. Nandoon pa rin ang mga Christmas present, electronics at alahas. Walang gaanong gumalaw sa bahay maliban sa lugar kung saan pinatay si Richard. Kaya't malinaw na hindi ito mukhang ordinaryong robbery na nauwi sa karahasan. Sinimula ng mga detective na kausapin ang mga kapitbahay pero walang nakakita o nakarinig ng kakaiba nung oras ng krimen. Habang sinusuri nila ang crime scene, napansin nilang mga ilang bagay na hindi nagtutugma. Kaya't muli nilang kinausap si Don. Nang tanungin siya tungkol sa mga nangyari, sinabi niyang buhay pa si Richard nang umalis siya sa kailang bahay upang ihatid ang kanyang mga anak sa paaralan. Pagkatapos pumunta raw siya sa gas station at nagpakarga nga ng gasolina. May hawak pa siyang resibo na nagpapakitang nagbayad siya bandang 7:56 ng umaga. Paulit-ulit niyang sinabi sa mga pulis na wala siyang kinalaman sa pagpatay. Sa unang tingin tila matibay nga ang kanyang alibay. Ngunit may isang bagay na nakapagpataka sa mga investigador. Ang naging reaksyon ni Don nang sabihin sa kanya na patay na si Richard. Sa halip na magpakita ito na matinding emosyon, tila kalmado lamang siya. Nang sabihin ng pulis na pinatay si Richard, ang unang hiniling niya sa mga pulis ay ang pagkakataong matawagan ang kanilang pastor. Hindi siya agad nagpakita ng matinding lungkot o pagkabigla. Dahil may duda na ang mga investigador sa kwento ni Don, isinailalim nga siya sa isang polygraph test. Pumayag naman siya at sinagot ang mga tanong tungkol sa pagkamatay ni Richard. Pero matapos ang test, lumabas na hindi pumasa si Don. Nang sabihin sa kanya ang naging resulta, doon lamang siya tuluyang bumigay. Napaupo siya at umiyak. At sa pagkakataong iyon, dito na siya nagsimulang magkwento tungkol sa isang lalaki mula sa kailang simbahan. Sinabi niyang ang pangalan raw nito ay Robert Hindman at ito raw ang gumawa ng pagpatay. Iginiit ni Don na wala siyang alam sa plano at hindi niya inutusan si Robert. Sinabi niya pang mahal na mahal niya raw ang asawang si Richard at siya rin daw ay biktima sa pangyayari. Sa version nga ni Don, sinabi niyang si Robert ang nag-isip ng lahat at siya ay nadamay lamang. Ngunit habang itinuturo ni Don ang sisi kay Robert, hindi niya alam na nasa sheriff office na rin ito. Matapos tawagan ni Don, agad na pumunta si Robert sa sheriff office dahil akala niya ay kailangan siya ni Don at gusto niya ngang tulungan ito. Pero hindi niya alam na sa oras na iyon, itinuturo na siya ni Don bilang sospek sa pagpatay. Nang makita siya ng mga pulis sa labi, agad siyang inaresto dahil sa pagpatay kay Richard Fowler. Nagulat si Robert at patuloy niyang itinanggi ang mga paratang na iyon. Ngunit nakakuha na ang mga investigador ng search warrant upang kumuha ng DNA sample mula sa kanya. Kasabay nito, inaresto rin si Don dahil sa kanyang koneksyon sa pagpatay. Ayon sa mga investigador, 2 tao ang responsable sa pagpatay kay Richard. Si Don ang tumulong magplano at nag-ayos ng mga detalye at si Robert na siyang nagsagawa ng aktwal na pag-atake. Isang search warrant din ang isinagawa sa bahay ni Robert, ngunit wala naman sila nakitang mahalagang ebidensya sa loob ng bahay niya. Pero kalaunan, isang maliit na bakas ng DNA ang nakita sa noo ni Robert mula sa nangyari sa pag-atake at nakumpirmang dugo iyon ni Richard Fowler.
Mas naging mabigat pa ang mga ebidensya nang suriin ng mga investigador ang cellphone record ni Don at Robert. Nung umaga nga ng pagpatay, 8 beses silang nag-usap bago mag-alas 8 ng umaga. Ipinakita rin sa cell tower data na malapit si Robert sa bahay ng mga Fowler nang tawagan siya ni Don habang papunta ito sa paaralan ng mga bata. Hindi iyon ang karaniwang ruta ni Robert, kaya't lalo nga nitong pinalakas ang hinala ng mga investigador. Matapos aminin ni Don ang kanyang bahagi sa plano, pumayag siyang tumistigo laban kay Robert kapalit ng plea deal. Sa halip nga na harapin ang buong bigat ng kaso, pinili niyang sabihin sa mga otoridad ang nalalaman niya tungkol sa ginawa ni Robert. Matapos ang 3 araw na paglilitis, napatunayang guilty si Robert sa pagpatay kay Richard at sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa korte, ipinahayag niya ang pagsisisi at sinabing sana ay hindi nangyari ang lahat. Samantala, umamin si Don sa kanyang kasong conspiracy to commit murder at kidnapping, pati accessory to murder. Sa halip na pinakamabigat na parusa, nakatanggap siya ng mas magaang sentensya matapos hilingin ng kanyang mga anak na huwag silang tuluyang mawala na nag-iisang magulang na natitira sa kanila. Sa huli, nasentensyahan lamang siya ng 13 taong pagkakabilanggo. Ang 2 anak niya ay napunta sa pangangalaga ng kailang lola. Sa kasamaang palad, nabalita ang nakalaya na nga si Don October 25, 2018. Maraming salamat po sa panunood ng kwento ko sa gabing ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, pwede niyo po ba akong bigyan ng isang like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwentong krimen. Ako po si Denise at see you in my next video.